Sige, start tayo. Yan, basic lang to guys. All about green, all about blue, all about pollution. Yan lang ibig sabihin yan. All about green, all about blue, all about pollution. So, ibig sabihin, all about trees. All about forests. Tama? Tama natin? Kasali na po yung nabubuhay dyan. All about blues. Ibig sabihin, dagat. Kasali na rin ang nabubuhay dyan. And ito naman, pang-control ng pagkasira ng dalawa. Pollution. Basic? Ulitin ko. All about green, forests. No, the environment natin mismo. Kasali na po nabubuhay dyan. Punong kahoy at mga hayop na nandyan. All about blues. Dagat. Kasali na rin po ang mga resources na dyan. All about brown. Ibig sabihin, ito naman po yung mga regulated, mga laws na nagre-regulate ng pagkasira ng blue at saka green. Yan lang ibig sabihin nun. Okay, sampisa natin, green. Pag sinabi mong green, that is laws that are concerned with the protection of flora and fauna. Flora, halaman, fauna, tayo, animal. Animal man tayo. Animal man talaga tayo. Highest form of animal lang, kaya marunong tayo magsalita. Diba? Yung iba nga, buhaya pa. Wildlife and land ecosystem. Land ecosystem, ha? Kasi, ang representation naman talaga ng land, dapat green, hindi brown. Kasi nga po, Mother Earth. Okay? Yan. Ang kailangan nyo lang po dyan, guys, ay ang mga batas. Hindi nyo kailangan i-memorize yung number. Alam nyo lang dapat yung law. O, kung nag-memorize kayo niyan, tanggalin nyo na po yan. Sayang yung MB or TB. No? Terabyte. Kung terabyte ba yung utak o KB lang. Depende na po. Okay. Ang kailangan nyo lang po dyan is basahin nyo po yung nilalaman ng batas. No? Nilagay ko na din po dyan yung kanyang short definition po. Yan. Revised Forestry Code, the primary law which governs management, utilization, and use, development, protection of forest lands. Kung ano yung pangalan ng batas, yun na rin po yun. Yun lang tatandaan nyo dyan. Very common sense. Alam namang sabihin mo dyan na ito. Ang isasagot mo, never mind. Yan, Chainsaw Act. Alam na ba isasagot mo yan? Diba? It's about, syempre, illegal logging. Diba? Chainsaw Act. Illegal logging naman yan siya. Serves to curb illegal logging by regulating the use and possession of chainsaw while punishing its illegal use. Ang tandaan nyo po guys, nire-rehistro ba yan? Yes, nire-rehistro po yan under the DENR. Kasali na po yung mga cutting machines ng mga furniture shop. Kasali na po yun sa mga nire-rehistro under the Department of Environment and Natural Resources. Ayan po yan siya. Pangatlo, Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ano naman yan siya? Wildlife naman. Covers all wildlife species found in all areas of the country including protected areas and critical habitats. Ano yung mga wildlife na yan? Siyempre, yung mga hayop natin. And it applies to exotic species which are subject to trade, are cultured, maintained, or bred in captivity or propagated in the country. Kaya hindi ka pwedeng basta-basta mag-alaga na po ngayon ng leon. Yan. Sa bahay may leon. Ha? Sa balay? Ara. Ginatrangkaso gani. Buntis masubok. Yan. No? Hindi po basta-basta. Pati po unggoy, hindi na po ngayon basta-basta. Kailangan mo na po magpaalam. Merong unggoy dyan, no? Oo, pero ngayon po hindi na po pwede basta-basta mag-alaga na po ng unggoy ngayon. Yan. Sa balay nyo may unggoy. Damo, sir. Nan. Apo. Ito naman po yung mga jurisdiction po niya, no, ng 9147. Yeah, DNR, kasali po dyan lahat ng animals at saka plants, wetland species, pagong, yan, kasali po dyan. Pati yung mga nandun sa House of Representatives sa kanya. Yan, water birds. Water birds, all amphibians at saka dugongs. Sir, yung dugong, sir, please ha, kaya nga po italics ko po yung dugong. Yan. Ang dugong po kasi ay nasa
karagatan. Opo, pero hindi po siya under ng Department of Aquatic Resources. Kasali po yan sa DNR. Ang DA naman, Aquatic Critical Habitats, Aquatic Resources, mga tilapia, yan, taro. Oh, taro. Yan. Diyan sa Buluan. Symbiotic. Tao yung kinakain. Joke lang. Yan. And aquatic plants, invertebrates, and all marine mammals except dugong. Maliban sa dugong ha. Ang dugong po, jurisdiction po yan ng DNR. At saka kasali na rin po dyan yung Palawan Council for Sustainable Development in the province of Palawan. Ayan. Kasi nga po, virgin na virgin po ang Palawan. Isa sa mga pinakamagandang paraiso ng Pilipinas. Ayan, next. NIPAS. The National Integrated Areas System Act of 1992 or the NIPAS Act of 1992. Yan naman siya, classification and administration of all designated protected areas. Basta ang tatandaan nyo lang po dyan, protected areas po ang National Integrated Areas po, no, System Act of 1992. Ayan. Ano yung mga protected areas na yan, guys? Yan yung mga strict natural reserve, natural park, natural monument. Yan. Kasali po yan sila. Kasali po dyan yung wild sanctuary. Lakihan ko lang. Kasali po dyan yung wild sanctuary. Yan. Yan. Protected landscape and seascapes, resource reserve, natural biotic areas, other categories established by law. Hindi nyo po kailangang malaman kung ano pong mga meaning ng mga yan. Dapat alam nyo lang po na under po siya sa protected areas. Enumeration purposes lang po yan siya. Ayan. Next. We also have the expanded NIPAS Act of 2018, the Philippine Mining Act of 1995, never mind, alam nyo naman po yan, about po yan sa mga mina-mina, and the People's Small Scale Mining Act of RA 7076. So, kapag po ito ay isang maliit lang na organisasyon ang nagmimina, small scale lang po yan siya. Kapag malaki naman, and that is Philippine Mining Act naman siya. Okay. Ito naman po yung mga group of minerals, no? Kailangan nyo pong malaman. Metal or metalliferous ores, first group. Second group naman po is precious stones. Yan, kasali po dyan yung mga rubies, yan, mga ganyan, emeralds. Yan. Third group is fuels, mga charcoal, carbon, etc. Fourth group, saline and mineral waters. Yan. Hindi po kasali yung mga tubig na binibenta tag 20 na galon. Hindi po yon. Purified lang po yon. Okay? Yan, mga Evian, yan, mga mahal. Tag 120 yata ang isa. Yung maliit, yung 240 ml. No? And then fifth group naman, building stone in place, fertilizers, and other non-metals. Ito naman po yung ginagamit natin sa pagpapatayo ng ating mga bahay. Yan. So, kailangan nyo talagang mabasa yung mga yan. Kasali na din po dyan ang Philippine Environmental Impact Statement System, which is nire-require po na kumuha ng Environmental Impact System permits, yan, environmentally critical projects, at saka po kasali na din ang Environmental Critical Area. Yan na po yung PD 1586 naman po. Blue laws tayo, bilisan lang natin. Yan. Ang blue laws naman, all about karagatan. Yan. Focus on coastal. Di ba? Pinaghandaan ko yan. Baka sabihin nyo, di ako marunong mag-PowerPoint. Puro ka na lang puti. O, yan. Pinaghandaan ko po yan. Focus on coastal and marine wildlife, their ecosystems and resources naman po yan siya. Kasali na po dyan yung pag-protekta, pag-conserve, at pag-gamit ng waters and aquatic resources natin. And encompasses both inland waters, kasali na po dyan yung rivers, lakes, and streams, and the seas and the oceans, whether part of the country's territory or not. So, kasali po dyan yung Buluan Lake sa Blue Laws. Kaya yan ang pinakamasarap na tilapia. Gago, mas marumi yung tilapia ng ng Lake Cebu. Oo. Diba? Feeds yun. Totoo man. Tapos yung iba dyan, tol, yung tae ng manok sa babaw. Tapos yung tae niya kinakain ng tilapia. Dito, symbiotic. Symbiotic. Di totoo. Yung mga nandyan, masarap yan. Mas masarap yan.
Akala nyo lang hindi. Masarap yan dyan. Buluan Lake. Storyahan man ka. 8550. Yeah, the Philippine Fisheries Code of 1998. Ayan. So ano po yan siya? Diyan na rin po nangyari at nilagay yung tinatawag natin na exclusive economic zone na 200 nautical miles from baseline or seashore and continental shelf. Yan na po yung fisheries code naman po natin. No? Huwag nyo na pong basahin kung kailan yung breeding period. Hindi po tayo nag-aaral ng DANR. Kailan po yung breeding period, kailan po yung harvest period, and so on and so forth. Never mind po yun. Basta alam nyo lang po na it's all about fisheries code po. Kasali po ang Buluan at saka Lake Cebu. Hindi may paliwanag ang Lake Cebu. Bakit? Kasi nga po, minsan kapag nag-aalburoto, namamatay talaga yung isda. Dito, buhay na buhay. Opo. Wala kayo sa akin. And then kasali na rin po dyan yung Laguna Lake Development Authority Act of 1966 kasi nga po, nagkaroon po ng problema dati ang Laguna Lake. O makikita nyo po ngayon ang kasali na po dyan ang Pasig River nga sana na inayos nila. Inayos ni Duterte. Tingnan mo ngayon, ang ganda na ng Pasig River. Dati po, basura yan eh. Yan. Brown laws naman po, ito naman po yung pag-control ng pollution. Lakihan ko lang. Ano naman yan siya? Mate, it deals with pollution control. Yan. Pollution control. O, diba? Pinag-isipan ko yan kagabi. Actually, may basurahan, no? O, diba? At lalaki po yan. Okay, mahilig pong mag-ayos ng kanyang basura. And the regulation of activities which could affect the environment. It also includes those which control hazardous and toxic wastes and chemicals, solid waste management, and rules on the conduct of environmental impact assessment. Ayan. Next. Ayan. Ito naman po yung RA 6969. Ayan. The Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Wastes Control Act of 1990. Ano naman yan siya? Ang ginawa naman po dito ay para po ma-regulate, ma-restrict, or ma-prohibit yung importation, manufacture, processing, sale, distribution, use, and disposal of chemical substances and mixtures that present unreasonable risk and or injury to health or the environment. So, para maiwasan po yung mga ganon, although mayroon pa rin namang nabibili ng mga ganyan, pero at least regulated po siya. 8749, that is the Clean Air Act naman of 1999. Now, it primarily governs and regulates air quality in the Philippines. At yan din po yung batas na nagsasabi na kailangan ang mga sasakyan natin ay irehistro, bago irehistro ay kailangan dumaan ng smoke emission test. So, kailangan pasado sa emission tests natin yan. Ito na po yun siya. Ito po yung mga tinatawag natin na air pollutant. Yan. Any matter found in the atmosphere other than the inert gases in their natural or normal concentrations that is detrimental to health and environment. Kaya mapapansin nyo po sa mga lugar na marami ang pabrika, medyo mas marami din pong nagkakasakit sa kanila. Kasi nga sa hangin at oxygen na kanilang nalalanghap. Ang air pollution naman po, yan naman yung pagbabago ng ihip ng hangin. No, dati po, maganda po ang ihip ng hangin. No, ngayon, no, dito sa atin, okay pa kasi marami pang punong kahoy. Pumunta ka po sa Manila, wala ka nang makitang punong kahoy doon, promise. Kaya nga yung iba, ang ginagawa na lang ng mga nasa building, ano nga yung tawag dyan? Yung garden sa loob, yan, interior garden, no? Para lang din magkaroon ng masarap na hangin. Kasi syempre, nagbibigay pa rin naman yan sila ng oxygen. And ambient air. Pag sinabi mo namang ambient air, the general amount of pollution present in a broad area. So for example, instead na ilan ang porsyento ng oxygen sa air? 21%. So sa 21% na yan, ilan na po ang oxygen na lang na naiiwan?
dahil sa presence ng pollution. Let's say for example, 14% na lang naiwan. So the remaining 7% niyan, matik yan, hindi na po safe for human breathing. So the atmosphere's average purity as distinguished from discharge measurements taken at the source of pollution. Sabi nga nila, hindi na daw po 21% actually yan present sa hangin na oxygen. Sira na. Yan. Incineration naman po, ano naman yan? That is the process of burning of municipal, biomedical, and hazardous waste which emits poisonous and toxic fumes. Kaya dapat guys, hindi pwedeng nagsusunog. Kaya dapat paigtingin yung tinatawag na paghahakot ng ating local government unit ng mga basura. At ilalagay po dapat yan sa isang, kumbaga pa, smoky mountain. No, sa Lambayong, hindi pa ganun kadalas, no, minsan lang. Sa mga baryo, hindi rin siya nagkukuha. Di ba? Hindi siya kumukuha sa mga baryo. Palombe, wala naman sigurong pumupunta doon. Dito sa Tacoro, medyo okay na kasi nga po may naglilibot na talaga at naghahakot ng basura. So, sa atin, na sa mga maliliit na munisipyo, ang ginagawa, sinusunog na lang natin. No? Tama tayo magawa. Sana lang namang i-imbak mo doon. Di ba? Ayan. And then outdoor air pollution. So it is a large-scale air pollution that occurs outside of people's homes and involves external pollutants such as industrial and vehicle emissions. Mapapansin nyo guys, pag pumunta kayo ng Manila, kaya ayoko doon talaga magturo eh. Iba talaga ang hangin guys, iba talaga ang amoy. No? Grabe as in. Makakita ka ng sasakyan doon, hindi natatapos. No? At lalong-lalo na po yung mga buga, no? Ng mga industriya doon. Kasi syempre, saan sila magpunta? Diba? Wala na eh, puno na ng building. And in indoor air pollution naman po, yan naman po yung hangin na nasa loob ng bahay natin. Yan, smoking, cigarette smoking and cooking with solid fuels. Yan naman po yung atin. No? So yun, affected ang buong pamilya kapag may nasisigarilyo. Pero dungol gihapon. Manigarilyo, manggihapon. No? Water Act. What? Gago. Clean Water Act. Sorry. Clean Water Act. Sorry, kamali. Clean Water Act of 2004. Yan naman po yan siya. Siyempre, about naman po sa tubig natin. No? Primary and most recent law dealing with water resources and water pollution. Dati, hindi pa tamad ang Pilipino, sa bomba lang kumukuha ng tubig, sinasala lang sa mga bato at mga balas. Mayroon pa ba? May harap pa? May harap pa ba? Naka-mineral na tanan, naka-deliver na tanan. Pero meron pa rin ba? May hara, ilan na lang. Ang tagal kasi, ano? Pero yung pinakamasarap na tubig. Pero, noong nagkalaon, meron na mga flowing. Yan, nagka-flowing na. Yan, masarap-sarap na. Yan. Tapos, nung nasanay na tayo sa mineral na. Dati po, nung kaming bata, pag umiinom kami ng mineral, parang hindi namin kayang lunukin kasi nga, iba yung lasa, mapait. Ngayon naman, iba ng lasa ngayon ng bumba. No? Iba ng lasa ng bumba. Parang gusto mo na masanay ka na lang mag-inom sa mineral. Yan. No, dati sa faucet lang sa school. Buo. Pero ngayon wala na. Madumi na din kasi. Yan, effluent. Ito naman po yung mga discharge from known sources which is passed into a body of water or land or wastewater flowing out of a manufacturing plant, industrial plant, including domestic, commercial, and recreational facilities. Ano naman yung mga yan? Yan naman po yung nakakasira sa ating mga ilog. Yan. Kasi nga po, dinidirekta po nila doon yung tubig, yung kanilang mga water waste. Kaya mapapansin nyo guys, sa mga malalaking city, as in po, lahat niyang dinadaanan nyo actually, sa gilid ng mga buildings, ang dinadaanan nyo dyan, puro yan septic tank actually. Ayan. Nakakita na po kasi ako nung nandun ako sa Cagayan, as in septic tank pala yung dinadaanan dyan, yes sir. Wala naman po eh. Lahat po yan, pati sa mga hotel, mga restaurants, septic tank po pumupunta yung mga dumi ng restaurants at saka hotel.
So, kita mo doon, ang grabe yung trabaho, tol. Tangina, hindi pa nag-gloves. Papasukin man nila yan. Putang ina. Ng mga tae talaga tapos mga, mga yabok-yabok, may mga napkin. Amo na, di ba, ginahambalan sa, may mga paalala, reminder sa hotels na wag mong ilagay doon yung mga mayara, gid. No? Naghalo pa ang mga oil, kag mga damog, no, sa hotel, kay may restaurant man doon. Oil. Putang ina. Minekos-mekos niya, tol. Trabaho niya na daw Sabi niya, madali lang tanggalin yan. Putang ina. Mag-ilo ka nga na maraming tae yung puwet mo. Mga moy tae pa rin yung kamay mo kahit anong sabon mo. Yun kaya. Minekos-mekos niya na, Putang inang yan. Meron kasi yan silang pangsuyop. Yan tawag dyan, siphon. Siphoning ang tawag dyan. Mayroon siyang hindi kakayanin. So, kailangan hahawakan mo talaga. Pusang alawar, si makaya. No? Visit. Tapos, after niya sa to part, nagugas lang siya gamay, wala pa sabon-sabon. Nanigarilyo pa, putang ina ka. Grabe, hindi makaya. Yan. Water pollution. So, any alteration naman, pareho lang din sa meaning ng air pollution. Pero, syempre, ang napupulyot lang dito ay, tubig. Ang mga pollutant, ang mga nakakasira ng tubig natin, yan, tae, na magtae sa lining, na, putang ina. Yung bang, nung nanguryente kayo ng isda, puro bugi. Ano ang bugi sa Ilonggo man? Biod. Uy, kuyawa nga isda, puro man biod. Yay, di po tatain na gali. Di po gay kamay. Yan. Contamination. Yeah, the introduction of substances not found in the natural composition of water that makes the water less desirable or unfit for intended use. Isipin mo dati, guys, naalala mo pa yung mga panahon ng nanay at tatay mo? Nilalabahan pa nila ang sapa. Diba? Diyan pa sila naglalaba. Meron pa naman dito. Pero yung mga bukid-bukid na, talagang malamig pa rin yung tubig sa kanila doon. Pero yung dito sa atin, kanal. Naranasan nyo bang maligo pa ng kanal? Kami malang naranasan. Pero malinis pa. Medyo marinis-linis pa. Ngayon, my goodness. Mayara ka pa makitaan nga napkin nga. May tukal-tukal ba? Namuho yung mga dugo, no? Parang may lasag, may unod pa ba, no? Discharge. Yan naman po yung pagtapon, pag-leak, pag-pump, pouring, emitting, emptying, releasing, or dumping of any material into water or body or onto a land from which it might flow or drain into said water. Isa rin yan, no? Yung drainage system natin, sana meron. Kasi kung walang drainage system, guys, ay nako, pupunta po talaga yan sa ilog. Tingnan yung ilog Pasig dati, bago nag-Duterte. No? Pero nung naging Duterte na, matek, nalinisan po yan siya. No? Ikaw ba naman ipahawak sa'yo ni Duterte? Kung di mo hawakan niya, ililibing kita dyan. Talagang leader si Duterte, Talagang susundin mo siya ba, no? Ito naman po yung mga ways na any material, no, either solid, liquid, semi-solid, contain gas or other forms resulting from industrial, etc., etc. po. Basta po ito po ay pumupunta po sa water natin at nakakasira ng water natin. At least sa atin, no, fun pa naman, wala pa naman tayong bodies of water dito na nasisira. Yan. Yung yan, yung mga kanal, hindi naman yan bodies of water. No? Drainage po dapat yan sila. Yan. Tapos, manguryente ka, sang isda. Isda, payat-payat bala, no?
Siyempre, sira na din. Hazardous waste, nakakalason. So any waste naman or combination of wastes which cause or contribute to an increase of mortality or an increase of serious, irreversible, or incapacitating reversible illness, taking into account toxicity of such waste. So ibig sabihin, nakakalason na mga waste products. Sa po dyan, Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ano naman yan siya? Actually yan, inuutusan po ang local government unit na para hakutin ang lahat ng basura po sa locality niya. And that is Ecological Solid Waste Management. How about this one? DNR, basic lang. So the national government agency which primarily deals with the environment and primary agency responsible for the conservation, management, development, and proper use of the country's environment and natural resources. So sila talaga mismo ang ahensya na nangangalaga ng ating environment. Opo. So sila din po yung nagbibigay ng lisensya, yung sinasabi ko mga chainsaw. Yan. Sila din ang nagbibigay ng lisensya ng mga yan. Kasali na po yung lisensya ng mga naglalaging, mga legal ha, hindi illegal laging natin. Bureaus of DNR, nandiyan po yung tinatawag natin na EMB, the Environmental Management Bureau. Ang kanya pong focus ay environmental management and pollution control. Forest Management Bureau or FMB, yan. Yan naman po yung nag-handle ng matters relating to forest development and conservation. Kaya po pag kayo nagpulis na Bureau of Fire or BGMP, sigurado ako yan, mag-a-adapt kayo niyan ng area sa sunod. At yan ang tataniman nyo palagi kapag ka-tree planting activities ninyo. That is one way of promoting, no? At ibinabalik natin yung dating sigla ng ating Mother Earth. Usually kapag nandito sa Tacorong guys, kami dito, nung nandito ako, at lilipat na sa Miyerkules. Dito na ako ma-assign. Ulit. Ayan. Kadalasan po ng tree planting activity namin yan dyan sa bird sanctuary. Yan. Tapos doon sa may ano kanina Andra, nang lapit sa may Ala River. Binatanuman na muna siya sa bamboo. Kasi pag bamboo daw kasi yung malapit sa river, nakakapigil daw siya ng baha. Kasi nga po, marami daw siyang ugat. Yan. Land Management Bureau naman, primarily tasked with matters relating to the rational classification, management, and disposition of lands. Mines and Geosciences Bureau, meron po yan sa region, pati ang EMB. EMB at saka MGB, nandyan po sa regional center. No, makikita nyo sa dulo. Yan. Handles matters pertaining to geology and mineral resources exploration, development, and conservation. Yung mga nagmimina, sila rin po ang nagbabantay niyan sa kanila. Parks and Wildlife Bureau naman po, yan naman po ay primarily tasked to handle matters relating to protection and conservation of wildlife and natural reserves and other protected areas naman. Sino po yung mga attached agencies niyan? Hindi ko na po nilagay yung mga definitions sa mga yan. Yan, kasali po dyan si Coastal Marine and Management Office. It's for you to read na po. Laguna Lake Development Authority, National Mapping and Resource Information Authority, National Resources Development Corporation, National Water Resources Board, Philippine Forest Corporation, Philippine Mining Development Corporation, River Basin Control Office. Ang dami naman yan, sir. Yes. Wala tayong magagawa, mag-e-exam po kayo. No? Kayo po ay kailangang magbasa talaga. Ito naman po yung NBI, guys. Yung sinasabi ko na division po ng NBI, yung tinatawag na NBI EWPID. Yan. Sila po yan kadalasan ang nag-ooperate, lalo na sa mga sumbong ng mga tao, lalong-lalo na po sa mga wild species. Katulad po ng mga yung vlogger na sumikat
Yung sa Sarangani, yung isang wildlife doon, no? Blinag-vlog niya. Created to protect the environment and wildlife towards maintaining an ecological balance that would sustain both human and non-human elements. So enforces national environmental laws and apprehends and prosecutes its violators in coordination with DENR and other related government agencies. Diniscuss po ang ang NBI sa inyo, sa LEA. Diniscuss ba yung jurisdictions niya? Yan, isali nyo po sa jurisdiction niya ito, guys. Kasi nga po, kasali po sa jurisdiction niya ang pagtulong niya sa DENR in the enforcement of laws pertaining to environment. BFAR, Bureau of Food and Bureau of Fisheries. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Under po yan siya sa DA, ha? Hindi po yan siya under sa hindi po yan siya under sa tawag dyan, sa DNR. Ang BFAR po is under po sa Department of Agriculture po. Yan. Agriculture po siya belong. Kasali na din po dyan yung PCG. Siyempre, under po sila ng DOT na lang siya ngayon. Department of Transportation na lang po siya ngayon. Anong ma-remember nyo guys sa DOTC, sa PCG? Nagre-report sila directly sa Secretary ng Department of Transportation. Pero kapag times ng war, nagre-report po sila directly sa kay Philippine Navy. Ayan po yan sila. Then we have Maritime Group. Ito yata yung bubuwagin na daw nila. Kasi meron naman po daw PCG. Bubuwagin ng PNP daw yata. Mandated to perform all police functions over Philippine waters. Kasama po nila dyan ang PCG actually. Kaya nga sabi nila, redundant, tanggalin na lang itong Maritime Group. Yun yung naririnig ko lang naman. Then, ito naman po yung mga judicial agencies, guys, na dumidinig ng mga kaso na related sa violation of environmental laws. Yan, Pollution Adjudication Board. So, ito naman po, syempre, ang kanya pong jurisdiction ay violation ng Pollution Control Law, violation ng National Pollution Control Decree, Clean Water Act, and Clean Air Act. Yan po yung kanyang jurisdiction naman. So, it's all about pollution po. Siyempre, ang una pong didinig niyan, hindi po korte agad ha. May mga board po kasi. No, may mga board po kasi ang DENR na kung saan sila lang po ang pwedeng duminig. Pero siyempre, pag ito ay inapila mo, syempre, Court of Appeals at saka Supreme Court po yan. Yan, Mines Adjudication Board. Ano naman yan siya? Syempre, ito naman po ay arbitrators naman po sila na nagre-resolve ng dispute involving mining rights. Yan. All about rights naman po. Yan. Ito po. Ito po yung lumabas. Kaya po nilagay ko po. Meron po dyan 4. Meron pong 4 dyan na legal remedies. Lumabas po yan sa 2023 yata or 2022. Ni-research ko yan siya. So, ibig sabihin guys, may posibilidad na lalabas kasi nasa test bank. Opo, lalo na po itong SLAP. Yan po yung SLAP. Lumabas po yan talaga. SLAP, double P. Okay, isa-isay natin. Ang Environmental Protection Order comes into the permanent, yung EPO lang talaga, or yung temporary naman na Temporary Environmental Protection Order. Order po siya issued by the court directing or enjoining any person or government agency to perform or desist from performing an act in order to protect, preserve, and rehabilitate the environment. Example, itigil mo yan. Yung paninira mo ng kalikasan. Or, pinipilit ka na tamnan mo yan. Ganun po ang ibig sabihin po nun. No? Perform an act or desist from performing the act.
Itigil mo yan or ito ang gawin mo. Yan ang ibig sabihin ng Environmental Protection Order. Dalawa yan. The Environmental Protection Order, which is permanent yan siya, yung pangalawa. And the Temporary Environmental Protection Order naman po. Yun naman po yung temporary lang. Hanggang sa ma-fulfill. Hanggang sa ma-comply niya yung pinapa-comply ng korte na igawin mo or hindi mo gawin. No? Or tigilan mo. Writ of continuing mandamus naman po. Pag writ po, anong ibig sabihin ng writ? Writ is order. Apo, yun lang. Inibalang na nilang pangalan. Writ is order po issued by a court in an environmental case directing any agency or instrumentality of the government or officer thereof to perform an act or series of acts decreed by final judgment which shall remain effective until judgment is fully satisfied. Ito naman po siya. Continuing mandamus daw siya kasi nga hanggat hindi pa po nako-comply yung pinapa-comply ng korte sa isang government officer, no, sa isang instrumentality ng government or kahit private agency pa po yan siya. I-comply niya po dapat, no? Yung katulad po ng, for example, biotech, sinabihan na dapat i-comply nyo po ito. Dapat po ito po ay gawan nyo ng paraan para hindi po mabaho yung katabi na mga bahay na nakatira dyan, no? So, mga taga doon sa Sorala, sabi nila, naaamoy pa rin man daw nila. Writ of kalikasan. Sa writ of kalikasan naman, a remedy available to any person sa atin, natural or juridical, whose constitutional right to a balanced and healthful ecology is violated or threatened to be violated by an unlawful or omission by any person, including the government, involving environmental damage of such magnitude as to prejudice the life, health, or property of inhabitants of 2 or more cities or provinces. Ano yan siya, guys? Pwede ba kayo mag-file? Kunyari, sila po dyan nagabutas na or sinusunog na po nila yung forest sa tabi nyo kung may forest man. So, pwede ka po mag-file ng writ of kalikasan. Kanino po siya ipina-file? Dalawang korte lang. Ipina-file po siya sa ipina-file po siya sa Supreme Court and Court of Appeals lang. Ipinafile po siya sa Supreme Court or Court of Appeals lang, hindi po siya pwede sa RTC, I mean. Yan. And consider the first of its kind in the world. No, tayo lang po. Mayroon na pong iba, pero tayo po ang nauna na nagkaroon ng writ of kalikasan. No? Writ of environment, kumbaga pa sa English. And it protects Filipinos in the environment from egregious environmental harm. So, sino po ang kadalasan po na nagfa-file ng mga yan, yung malapit sa minahan. Yan, yung Marbel, yan, Tampakan. Na pwede pong maging maka-apekto. No? Lalo-lalo na po sa Marbel. Kasi po ang Marbel ang cap basin ng South Cotabato. So, ibig sabihin, lahat po ng tubig sa bukid, daw kawa ba? Ara sa tunga ang Marbel. So kung mag-ulan sang kusog, kag wala na sang magpugong sang tubig sa bukid, tanan gid maglakat sa Coronadal. Kay Coronadal man ang cap basin sang South Cotabato. Ayan. Ayan. Ano naman ito siya? Actually, ang slap po ay isa po siyang yung bang ginapahipos ang bakba. Hipusa bakba mo. Kaya nga man, pakialamero ka na para naman ito siya sa mga newscaster na akala mo kung sino, yung iba kasi sumusobra na din, ganyan. No, ano po yan siya? Tingnan mabuti. Are abusive legal actions filed to intimidate and silence critics, journalists, and activists by burdening them with the high costs of a legal defense, regardless of whether the lawsuit has legal merit. So ano yan siya? Maghipos gid bakba mo, kaya nga man.
Kung makasuhan ka sang amo sina, mahal gid ang iya nga bayad kapag ito ay nagkaroon na po ng kaso. So babayaran mo po yung, siyempre, yung lawyer mo. Ipapabayad pa po yung costs nung nag-file sa'yo. Hindi, wala kang magagawa. Hindi naman po ang goal niya is manalo. Lalo na ng gobyerno. It is not to win the court, to win in court, but to harass the target into silence or to have a chilling effect on others who might speak out. Budlay gali. Budlay gali nga mag-istorya ta sang lain-lain about sa gobyerno, about sa kanyang environment. Kaya nga man, pwede ta ma-filean sang strategic lawsuit against public participation. And lastly, citizen suit. Ang citizen suit is any Filipino citizen in representation of others, including minors or generations yet unborn, may file an action to enforce rights or obligations under environmental laws. So kahit sino pwede, any Filipino citizen po yan siya. Any Filipino citizen po yan siya. At least natapos na natin. Save the earth, guys. Okay. Next. Ito na tayo. Tapos na tayo sa cyber. Opo. At tapos na tayo sa environmental laws. Punta na tayo sa Punda at saka Intel. Yan. Fundamentals of Criminal Investigation and Intelligence. Yan na po tayo. Madali lang to guys, actually. Ang mahirap po dyan is yung Specialized Crime Investigation kasi nga po may legal medicine. Ito po, madali lang talaga. Isinama ko na din po dyan yung isang Specialized Crime Investigation. Tinanggal ko po dyan yung arrest at saka search. Bakit? Siyempre sa law kasi yun, doble-doble na kasi kapag ka ilalagay ko pa dyan yung arrest. Alam nyo naman din po yung arrest. Dinala ko na din po dyan kahapon yung about sa body-worn cameras. Diba? Para mabawasan na din yung topic na i-discuss natin dito. Ulit-ulit lang naman yung iba dyan. No? Pagdating natin sa Specialized Crime Investigation next week, Saturday, i-discuss na lang natin yung mga nasa TOS ninyo like human trafficking, money laundering. Yan po yung mga idinagdag na special laws doon sa tinatawag po natin na Specialized Crime Investigation. Ang pinagtataka ko, bakit yung law nilagay doon? Bakit hindi nilagay doon sa CLJ? Parang ganun ba? Yan. Kaya nga po, tinanggal ko po dito. Baka magtaka kayo, wala po dito yung arrest at saka search. Alam nyo naman po yun. Bakit nga? Mababasa nyo po yun sa CLJ. Basic lang naman, identify lang din naman natin yung arrest, yung search warrant. Ano po yung mga circumstances na pwede pong mag-aresto kahit na walang search, walang warrant, ganyan, and so on and so forth. So, tinanggal ko po yun siya. Purely fundamental lang po talaga siya. Fundamentals po. No? Big sabihin ng fundamental? Fundamental? Basic. Pag sinabi mong fundamental is the basics of criminal investigation and intelligence. Sino nagturo sa inyo college? Nag-CDI na si Almira? Akala ko criminology si, Akala ko criminology yan si Angkal. O ba? Okay. Basic lang kasi. Pinakamadaling ituro sa lahat. Biskan, piyungan. Dali-dali eh. No? It is an art. Ang success ng investigation, guys, nakadepende sa tao. Opo. Ang tawag po dyan, diskarte. Opo. Ang tawag po dyan, ito po yung tinatawag nyo na craft ng tao. Kahit gaano katalino yan, guys. Hindi ko po pinagmamalak eh.
Pero yan na yung nakasanayan ko. Kasi nga, half of my career, nasa ganyan ako. Hanggang ngayon. So, diskarte yan siya, guys. Paano mo kukunin ng maganda yung ebidensya, ganyan. Sa amin lang, hindi about criminal. Sa amin, about administrative cases. Art po yan siya. At yung tatlong yun na po yung tinatawag po ninyo na, ay, iba yan, puki man yan. Iba yan. Ito po, yan. Threefold aim. Nandyan na po yan sa kanyang definition. Opo. Ano nga bang hinahanap mo pagdating sa investigation mo? Basic. To identify. Kailangan makilala mo. Bakit, sir? Hindi naman po kasi pwede na John Doe warrant. Unless, pwede bang alias warrant, sir? Yes. Pag kilala siya sa ganyang pangalan. Like for example, gusto mo pong kasuhan si Vice Ganda, hindi mo alam yung pangalan niya, pwede pong Vice Ganda na lang. Kasi kilala naman siya sa buong Pilipinas na nagpauso ng yung jet ski holiday. Gago, no? Kala mo, wala siyang utang na loob kay Digong. Yan. Una, dyan na rin po papasok sa definition niya mismo yung tatlong aim ng investigation. Identifying the criminals, locating the criminals, and providing for evidence for their guilt. Ganun lang. Kasimple. At, ang tawag naman sa tao, grabe naman, no? Magkamali ka pa dyan, punyeta ka, sipain kita talaga, magkamali ka sa board exam, ha? Yung tao na nagkakandak ng criminal investigation, ano isa ba't? Police? Hindi criminal investigator, alangan. No. Ang iya nga, karamihan ng investigator, guys, lalaki talaga. Iilan lang ang babae. Pero kailangan ng babae sa investigation, lalo na sa amin. Bakit? Lalo na kapag babae, yung involved na personnel. Yan. Ang kanyang quality, puki. Yan. Okay? Okay. At least, matandaan mo, puta, qualities of investigator o puki. Yan. Kailangan siya po ay matyaga, perseverant, tapos siya po ay hindi basta-basta sumusuko. Yan. Understanding the people and environment, no? For example, naglakat ka dito sa ang imo nga area, Muslim, kamusliman. Naglitson ka sang baboy, sinalbids ka na. No? So, dapat ma-understand mong people and environment. And keen of power of observation. Gamasid-masid. And dapat matalino ka. Kaya ngayon, guys, mapapansin yung mga pulis, lahat pinatraining ng criminal investigation course, CAC. Bakit? Para sila lahat alam nilang ginagawa nila. Yan. And then, dapat honest. Honest. Ha? Good lang. Bangga namon, Kernel. Wala kami pakialam mo. Aking sinasamon. Bahala ka da. Ano madula sa ako na, diba? Lakat ka sa lambayong Again, qualities, puki. Okay? Napapakamot ilong si Jericho no? Jericho. Haba ba? Mapiyay na ba? Puki. Na. Okay, yan naman po yung kanyang aim. Ay, simpleng-simple. Na, identify, locate, and provide evidence of his or her guilt. Ito naman po yung kanyang cardinal points. Imposible namang hindi mo alam yan. Kahit naman hindi mo actually guys, kahit hindi mo studihan ang ang fundamentals. Oh. Yan. Pag apat yan, tol, Muslim, duwaya. Pag lima na yan, buhaya. Yan ang buhaya. Buhaya na. So, 5 wives and 1 husband. Yan siya. Okay ba? Yan. What, when, where, who, why, and how. Okay? Okay? Kita mo? So, dapat 5 ang asawa mo. Isa ka lang. 5 wives and 1 husband. Okay?
Ano po yung mga sakop niya? Yan po yung mga sakop ng fundamentals of investigation. Pero, anong katotohanan nangyayari, guys? Sige nga. Anong katotohanan sa nangyayari sa atin? Hindi naman po si stasyon ang nag-iimbestiga. Si Soko pa din. Pag tao, scene of the crime, operative. Pag yung agency, scene of the crime, operation. Tandaan ha, saan sila under? CIDG. Criminal Investigation and Detection Group. Yan po. Kaya, imbis na buhay pa, hindi man marunong yung first responder, hulaton niya pa ang Soko, patay doon. Diba? Actually, kaya nga, tinuruan po yung mga pulis ngayon ng basic ng criminal investigation. Bakit? Para at least ma-fulfill po nila ito. Kasi syempre, naririnig din nila yung mga hinaing ng Pilipino na duwi-dugay man na sila. Diba? Labi na sa lambayong. Crime is solved. Solved. Hindi solved. Solved. Pero sipyat sila, tol, no? Yung tatlong bata, sipyat sila, no? Parang natawala naman na yung issue. Homicide. Basta patay po, guys, ha? Basta patay, ang investigation is homicide investigation, ha? Bakit? Iko-qualify niya pa, kaya nga maghahanap siya ng ebidensya. Iko-qualify niya pa kung pwede pong maging murder, pwede pong maging infanticide, pwede pong maging parricide, etc. Cybercrimes. Pag cybercrime naman po ang tinatawag, hindi si Soko. Ang tinatawag po, si cybercrime. Forensics, yan. Ito naman, after na po. After na po yan siya, ipinapasa sa kanila, sa forensic group. Dati, crime lab. Ngayon, forensic group na ngayon. Fraud. Family and sexual violence, property crimes, narcotics, syempre, drug enforcement group or unit, and syempre, cold cases daw. Ambot lang. Yan. So, reviewing past evidence, searching for new clues, and using updated forensics technology so that justice can hopefully be served no matter how much time has passed. Actually, di ako naniniwala dyan. Bakit? Kasi nga po, meron tayong tinatawag na prescription of penalty at saka prescription of crime. No? Ang tawag sa amin yan sa Korea, statute of limitation. Ang tawag dyan is statute of limitation. Isa sa mga pinakamaganda pong criminal investigation po, China. China, Korea. As in. Kaya nilang i-scan ang crime scene. Nung nag-OJT kami doon, talagang sikat sa hamnida! Araso! Kininam ka! The three eyes, imposible namang hindi nyo rin alam. Oo, top notcher ang nagturo sa inyo nung college kayo, mga taga-SKSU. Oo, kahit hindi top notcher, alam niya po yan, no? Kaya isa sa mga paborito ng estudyante mag-exam, fundamentals na subject. Kasi napakadali niya, as in. So, kailangan mo po dyan ng information, interview and interrogation, at saka instrumentation, yung pamamaraan mo. Kailangan mo ng impormasyon, syempre. Saan mo kukunin yung impormasyon? Sa mga tao. Anong gagawin mo? Interview and interrogation. Yung mga ebidensya mo, gagamitan mo na ang pamamaraan para kunin yung mga ebidensya na yan. Ang tatandaan nyo lang po dyan sa interview at saka interrogation, wala ka namang ibang tatandaan dyan. Ang tatandaan mo lang, interview, W para kay witness. May isang estudyante dati, sir, it is a skillful questioning of a witness. Dahil ang minemorize niya is skillful and scientific, yun po yung definition po ng interrogation. Hindi mo titignan po yun. Ang titignan mo yung subject niya. Pag ang subject niya, isulat naman lahat dyan ng definition ng interrogation at an interview. Basta ang tinatanong mo, witness interview yan. Pag tinanong mo, suspect interrogation. Meron bang interrogation of witness? Wala.
Tama? Opo, ito na lang. Nung nag-conduct kayo ng research niyo, nag-interrogate kayo ng respondent? Interview, di ba? Opo, ibig sabihin ng interview, walang kasalanan. Interview. Uy, view. Witness. Balikta rin ba ng definition, guys? Skillful kasi, sir. Sinong tinanong? Witness. The interview, ang sinagot niya daw, interrogation, kasi skillful and scientific questioning. Hindi nga yun ang tinitignan mo doon. Ang tinitignan mo nga, ang kailangan mong maintindihan is that, kung sino yung tinatanong. Witness. Interview. W. Witness. Information. Basic. RCG. Posible. Napapanood nyo yan sa mga basic na mga vlog ng mga online lecturer. What are the sources of tinatawag ninyo na information? Ito po yung tinatawag po natin na regular or open source. Cultivated. Given by informants and informers. Pinagkaiba na naman nila. Informer, reward. Yun lang tatandaan nyo dyan. Yung isa informant, free. Yung isa naman po, informer, may R, reward. Okay, yun lang tinatawag. Ito yung tinatawag nyo sa local term, asset. Asset. Asset inambaw. Basta hindi makilala, asset inamba. Mga may galawan ng mga Muslim na may gawain. Kilala mo yun, Tol? Hindi. Asset inamba. Ito po. Asset. Ayan. Asset. Grapevine. Pag ito naman po ay galing sa underworld. Kamang, grapevine. Dating kriminal, syndicates, pati mga convicts, etc. Ganyan, off the record. Ganyan po ginagawa ni Duterte dati. Sa Bucor, yung mga konbiktado, pigain niya yan. Grapevine. Sabihin mo na. Kadali, no? Sabihin mo na. Para hindi ka na mahirapan dito. Kaya yung mga in-check, yung mga gahi sa presuan dati nung panahon ni Bantag, kaya si Bantag ngayon nagtatago, no? Hinulog sa COVID. Pero, pag dineclare na COVID, sunugin man. Hindi man pwede i-autopsy. Malalaman nyo yung mga yan pag nasa na kayo. Serbisyo. Sa interview, kailangan mo ng ironic. Sinimplihan ko na po yan. Ironic. Kailangan mong mag-identify. Sabihin mo yung pangalan mo. Ako pala si, sir? Ako pala si ganito, na-assign dito sa police station. Magpapakilala ka. Yan ginagawa po namin yan. Kapag nag-i-interview po kami ng mga witnesses namin. Sunod, rapport. Makipagplastikan ka. Correct, that is plastikan. Kunin mo yung kanyang loob. Rapport. Getting the positive feeling of the witness. Makipagpalagayan ka. That is rapport. Okay. And then, opening statement. Ano yung purpose? Ay, sir, ma'am, kayo po ay actually inimbitahan para sagutin yung mga katanungan namin. Or, isalaysay nyo po yung mga nalalaman nyo about po sa crime na nangyari. Maalala nyo po ba? Ganyan. Basta explain mo lang po yung anong purpose kung bakit nandun siya. And then, narration, hayaan mo siya. Wag na wag ka mag-interrupt. Hayaan mo siya. Kaya kapag kami mag-imbestiga, meron kami recorder. At protection din po namin yon para baka sabihin nila sa sunod, tinakot namin siya. Pero actually, pag nagsusulat na yan sila, or sinusulat na namin yung kanilang sinabi,
pinapapirmahan naman namin yan sila na ikaw ba ay pinangakuan? Meron po yung tatlo doon. Bago po yung statement niya, meron po yung tatlong pasubali. Ano yung pasubali na yon? Ikaw ay may karapatang manahimik. Tagalog kasi yan judicial affidavit. Lahat ng sasabihin at gagawin mo ay maaring gamitin laban or pabor sa'yo sa anumang hukuman. Tama. Ikaw ay may karapatang sumangguni. Putang ina mga Tagalog ko doon No? Sumangguni sa isang abogado, ay tagapagtanggol pala. No? Na sarili mong pili. Na kung hindi mo kayang bayaran ang serbisyo ng isang pribadong tagapagtanggol, ikaw ay bibigyan ng Estado mula sa Public Attorney's Office. At karapatan mong malaman ang mga karapatan mong ito. Naiintindihan mo ba? Pipirma siya. Sa last naman, ang sasabihin naman, ikaw ba ay sinaktan? Ikaw ba ay pinangakuan? Ikaw ba ay binayaran? Ikaw ba ay puwersa? Para isalaysay mo ang mga sinalaysay mo sa affidavit na ito, pipirma siya. Hindi pirma. Pero, dapat may recorder ka talaga. Para at least, nandun sa record na yon yung mga conversation ninyong dalawa. And then, lastly, conclusion. Diyan ka na magtatanong. Tatanungin mo, ika-clarify mo kung ano yung nangyari. Confirm mo kung hindi mo naiintindihan. Ganito pala. So, ano pang nangyari pagkatapos nito? And so on and so forth. Kaya lang. Inquiry. Ang conclusion, papasalamatan mo siya. Ay, maraming salamat po, ma'am, sa istorbo na istorbo po namin kayo sa pagkakataon na ito. Pasalamat ka lang. Ironic. Interrogation. Kaya nga po, yan po ang aming philosophy of interview and interrogation po. The right officer asking the right questions in the right manner at the right time and in the right place will get the right answer. Ano tayo? Techniques. Emotional appeal. Ano yan siya? Ano yung emotional appeal? Susundan mo kung ano yung emosyon niya. Ganun lang. Sympathetic appeal. Ano naman yan siya? Kaawaan mo siya. Yan naman kabaliktaran ng isa. Kung ano yung mode niya, ganun yung mode mo din. Emotional appeal yun. Kapag ka naman binaliktad mo, kinaawaan mo siya, pwede naman yan siya, guys. Depende sa gagamitin mong technique. No? Oo, ako ay actually pang-trap din minsan yan. Actually, nabalitaan ko, kaya nga naawa ako sa iyo No, ano ba kasi talagang nangyari? Putang ay naaamin na yan. Oo, hindi niya alam, trap pala yun. Kala niya, kinakaibigan mo siya. Ito, kindness, isa rin yan. Yan ang palagi kong ginagamit. Yan. Kasi kapag medyo marahas ka magtanong, marahas ka magtanong, wala din. Hindi yan sasagot. Extenuation. Yeah. Indicates he does not consider his subjects indiscretion of a grave offense. Ano yan siya? Wala akong pakialam. Kasalanan mo talaga yan. Yan. Extenuate mo. And then, hindi mo siya shifting the blame. Ano naman yan siya? Alam ko namang hindi mo talaga kayang gawin yun Oo, sir, hindi ko nga talaga kayang gawin, pero nagawa ko talaga nag-aamin na. Di ang simple. Diba? Depende sa gagamitin mo. And Matt and Jeff, dalawa yan. Good and bad cop. That is the good cop and the bad cop. Pag sinabi mong Matt, mangtas. Relentless. Pag sinabi mong J. Joe person yan. Ako yan. Kind-hearted. Jesus. Opo, sinasabi namin yan dati, M at saka J, Matt and Jeff. M is for mangtas. Para hindi pa kami
hindi kami malito. Yan. M, mangtas. Mangtas na siya. Bad cop. Yung isa naman, J is Jesus. Mabait. Yan. Palitan ko, nakakahiya naman. Yan. Bluff on a split pair. Yan. Naman yan siya. Ito naman yan siya kayo. Dalawa sila. Sasabihin mo, nandun yung isa. Kunyari, pinasukan mo. Dapat yung most guilty yung maiwan, ha? Yung parang feeling mo siya yung suspect. Puntahan mo doon. Kunwari, tumagal kayo ng mga 5 minutes. O, ano na? Umamin na yung isa. Bluff. Di ka pa amin? Yun lang. Pretense of physical evidence. Saan naman yan siya? May hawak ako actually. At nag-positive na yung fingerprint na nandun sa'yo. Kaya gawa-gawa mo lang. Amin yan. Oh. Kaya yung mga professional criminal, hindi yan titiklo. Hindi ako maniwala. Pero yung mga baguhan, ay, pinakita mo ng fingerprint report kahit gawa-gawa mo lang. Oh, positive. Nasa iyo ang fingerprint na yon. Patay ka. Amin ka kahit na wala naman, hindi naman katotohanan. Jolting, ya. Cardo de Lisa yan, tol, yung ganun, no? Hindi, wala na yan ganun ngayon, tol. Hindi na yan pwede ngayon. Yan yung... Diba? Kapag kalma kasi yan, tol, ibig sabihin, professional yan. Paano yung Dolphy, yung si Dolphy at saka si ano, at saka si Babalo. Yung ginawang lutay-lutay si ano, si Dolphy. Putang ina, pinahirapan mo pa ako. Yung chainsaw daw siya. Cardo Dalisay style yung tawag. Pero lang. Di kayo ano? Kano ko mag-vigil kayo? Instrumentation. Application of instrument. Ano naman yan? Simple, sir. Gamitin mo yung lahat ng forensic na inaral namin. Yun lang. So, yung inaral nyo na forensic from identification, photography, question document, forensic chemistry, etc., etc. Pag ginamit mo po yun, last choice mo ano? Polygraphy. Sa polygraphy kasi, hindi pa naman siya 100% accepted. Diba? Because it cannot detect deception. It can only record changes of the body. Diba? Yun yung sabi sa inyo? Oo. Hindi siya makakadetect ng deception. Machine yan eh. Kaya yung lie detection yung mga sa mga artista, kung nagsasabi ng totoo or hindi naman totoo yun. Pakeme-keme lang yun nila. Identification by witnesses. Procedures muna tayo. Kailangan 7 to 10. Kailangan pare-pareho po kung maaari ang kanilang mga itsura. At doon mo po ihaharap sa witness. Pag-iisa lang po yan siya at iniharap mo siya agad-agad doon sa crime scene, matik physical show up ang tawag dyan. Ito ba yun? Ito ba yung suspect? Ito ba yung gumawa ng krimen? Nandun pa lang kayo sa crime scene, ang tawag po doon, physical show up, 1 person lang yan. Pero pag 7 to 10, anong tawag dyan? Yan na po yan sila. The verbal description, the photographic file, the general photograph, and artist's assistance. Yan na po yung ginagamit natin. Yeah. Lahat po yan siya, 7 to 10 ang dapat na ipakita mong tao. Yan. Sa artist's assistance, yan, sketcher yung mga yan. Magpapakita siya ng mga ilong, papakita siya ng mga mata. Yan. Lahat, muka. Yan, iba-iba. Basic na basic eh. Posibleng di nyo alam